Thanksgiving, Mr. and Mrs. Mark L. Padilla, Angina Sanggalaan and family, Teofilo Garciano Jr. and family, Elma Ramiscal and family, Erlinda Mina and family, Marie N. Paterno and family, Alexandria and Alexander Gatchalian, Buenaventura and Mirafuente and family, Santos family, Julia Ann Cunanan, para sa quick recovery nila Jose Rebel Sotes, Bobby Osher, Ellen Almacin, Teresita De Lara, Ligaya Rojas, Rodrigo Gaanlaan, Maria Cecilia P. Santos, Cristel Sheena, para sa healing nila Bernadette M. Tucanes, Jesus Catedor Jr., Suana Lopez, special intention nila Teresita Kimball for the successful operation, Lucita So and family, Francel and Jake Pajares, Elma Ramiscal, Kelly Dang and family, the grandfather Dominic is trying to walk, Shane Ichel Varias for OET exam, para sa kaarawan ni Mariel Aimee Aquino. Para sa mga kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid, Antonia and Carnal Padilla, Antonio Rezabal, Mario G. Padilla, Maria Socorro L. Padilla, All Souls in Purgatory, Erlinda Agustin Luisa and Alivio, Jesus Hospicia Araceli Silvestre, Domingo Ruben Dominador, Hermaminia Balizon, Kristen Enrique, Ricardo Ramiscal, Emily Bringas, Rosa Pasita, Maxima, Nakar, Kenneth Bernard, Angelina and Felicitas, Concepcion San Victores, Eliseo Francisco, Apolonio Ramiscal, Junior Vargas, Narciso Enrique, Rosalinda Nakar, Jessie de los Santos Reyes, Lucifa Diva Villaflor, Proceso Javier Sr., Amelita Javier, Freddy Aquino, Juvenal Donata, Villamor, Florencio, Loretta, Nelbert, Nelia, Arcelia, Romeo, and George, Emmanuel Ugalino, Alejandro, and Lucia Cunan, Mariana and Angeles Ugalino, Wilson, Roberta Galicia, Simplicio and Clara Galicia, Sally, Spin and Loreto, Pasquil Babis, Baby Kaiden, Reynaldo, Teresita and Cynthia, Francisco and Evelyn Santos, Lorenzo and Paulina Cruz, Trinidad Juanico, Marcelo Agahona, Christine Agahona, Isabel Suhat, Cleto Espiritu, Rolando Apustacas, Ernesto Macalino, Nerissa Macalino,
Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na Santo Tatlo. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain, nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inilalarawan sa aklat ng mga kawikaan na ang karunungan ay laging kaisa ng Diyos. Sinasagisag ng karunungang ito si Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng likha ng puon, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nilikha na. Bago pa nilikhaan na anyo itong mundo, wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging ng hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawin ang bukal ng kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibay nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y alin. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya sa sukat mong kalinain? Maningning ang iyong pangalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at sa lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Inilalarawan ni San Pablo sa mga taga-Roma ang kaloob ng banal na santatlo sa mga Kristiyano, kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus
sa tulong ng Espiritu Santo. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Dakila ang Amang Mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ay mapa sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo. May narinig na naman akong kwento, no, na isang paring gala na naman. At doon, ang isang paring ito ay paikot-ikot siya sa simbahan habang naghihintay ng kanyang misa. At nung pag-iikot niya ay nakita niya ang isang bata, no, palabas-pasok, labas-pasok ng simbahan. Kaya hindi na niya natiis ang kanyang sarili at tinanong niya ang bata, "Bakit ayaw mong
pumasok o pumirmi sa loob ng simbahan. Kaya sabi ng bata, Father, kasi meron akong bisikleta. Baka mawala itong bisikleta, nasa Pilipinas pa naman tayo. Biro lang. No? Kaya sabi ng pari, huwag kang mag-alala. Babantayan yan ng banal na Espiritu Santo. Kaya naingganyo ang batang pumasok sa loob ng simbahan at umupo sa harap. At nung magsimula na ang kanilang panalangin, ay sabi ni Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pero napansin niya ang bata, ang sinasabi ng bata, in the name of the Father, and of the Son, Amen. Kaya sabi ng pari sa bata, ulitin natin at mali yata ang iyong dinarasal dahil tatlo sila dapat magkasama. Kaya sabi niya, ulitin natin, in the name of the Father and of the Son, pero ganun pa rin. No? Kaya nagtaka ang pari, kaya nilapitan niya ang bata, bakit dalawa lang ang iyong dinarasal at hindi sila tatlo? Kaya sabi ng bata, Father, baka kung tatawagin ko ang banal na Espiritu Santo, ay baka wala nang magbantay ng aking bisikleta. Tapos ang kwento. Mga kapatid, malimit tayo ay nagdarasal. No, pinipili natin kung kanino lamang tayo magdarasal. Sa banal na, sa Ama, o kaya sa Anak, o kaya sa Espiritu Santo. Pero malimit natin sila ang nagdarasal sa Espiritu Santo. Malimit parati natin sa Diyos Ama at Diyos Anak. No, kaya nga merong nagsabi din sa akin, Father, dapat mag-rosary tayo sa yung Diyos Ama dahil nga merong rosary for the God the Father. No? At yun din, sabi ko, pag mag-rosary kayo, edi para sa lahat na. No? Pero kung tayo ay magdarasal, kahit sa iisa lamang sa kanila, ay tatlo pa rin sila ang kikilos. Hindi yung, kung di ba kung tayo minsan, kapag hindi ka inutusan, sasabihin mo, ay siya lang yung inutusan, kaya siya lang yung kumilos. Pero ang banal na santatlo, kahit magdasal tayo sa isa, magtulong-tulong sila upang ihatid ang mabuting balita para sa atin. Kaya ngayon, araw na ito, tayo ay nagdiriwang ng banal na santatlo o linggo ng banal na santatlo kung saan inaalala natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung titingnan natin, kung pag-aralan natin ng mas malalim ang banal na santatlo, baka mabaliw tayo o kaya naman dadami pa ang question natin. Kaya sabi nga ni San Agustin, no, ginamit niya yung isang kwento nung bata na habang naglalakad siya sa baybayin at nag-iisip siya ng sagot tungkol sa banal na santatlo, no, ay nakita niya ang isang bata na nag-iigib ng tubig sa dagat at gustong ilipat sa isang maliit na butas. Kaya tinanong niya ito, Bata, ano ba ang iyong ginagawa? Kaya sabi ng bata, gusto kong ang tubig ng dagat na ito ay ilipat ko dito sa maliit na butas. Kaya sabi ni San Agustin, parang napaka-imposible naman ng iyong pinaplano. Kaya ang sabi ng bata, no, ay ganun din ang iyong ginagawa habang iniisip mo ang kasagutan sa banal na santatlo. Dahil ang gusto mo na yung napakalaking Diyos, no, na napakalawak na Diyos, ay gusto mong isiksik sa maliit mong pag-iisip. Kaya nga yung ating napag-aralan pa lang o ating natutunan sa Diyos ay para bang tuldok pa lang ng ating kaalaman. Kaya nga titingnan lamang natin, no? Hindi na natin alamin kung ano pa ang mas malaking Diyos. Dahil nga sabi, kapag nalaman na natin ang tungkol sa ating Panginoong Diyos, ibig sabihin, hindi na siya Diyos. No, dahil alam na natin kung sino siya. Iba yung ating kamag-anak, yung ating kaibigan, hindi nga natin kilala ng lubusan, ang Diyos pa kaya. No? Kayo ba, alam nyo ba, kung nagsisinungaling yung mga kasama sa bahay, diba, hindi rin natin alam, hindi natin kilala. No, kaya nga, marami pang sikreto na hindi natin alam sa ating mga kasama. Kaya nga, no, ganun din sa ating Panginoong Diyos.
Kaya nga kung titingnan natin ito ng mas malalim, baka mababaliw tayo sa mga kasagutan. Kaya tingnan na lang natin kung sino ba ang Diyos para sa atin at kung paano kumilos ang banal na Santatlo. Kaya ito yung pinapakita sa atin ng mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, ipinakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Kaya ginawa niya ang sangkatauhan o isang kalibutan o ang lahat ay nilikha ng Diyos para sa atin. No, dahil nga minamahal tayo. Kaya sa huling parte ng unang pagbasa, sinasabi doon na ang Diyos ay natuwa sa atin. Kinalulugod tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil nga tayo ay nagkakamali o tinatanggap natin sa ating buhay ang kasalanan, kaya tayo lumihis sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan din natin ang katuruan ni San Bonaventura, sabi nga niya, tayo ay gawa, we are made in the image and likeness of God, and our journey is supposed to be going back to God. We are created by God, then we should go back to God. But because of sin, nawala yung ating daan tungo sa ating Panginoon. Pero dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya nga sabi sa atin sa ikalawang pagbasa, na ibinigay ang Diyos sa atin at tayo ay pinabanal ng Diyos at kinalimutan ang ating mga kasalanan. Sa pag-aalay ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay, ay naibigay sa atin ang kaligtasan at gayon din ang daan tungo sa ating Panginoong Diyos. At ang magbubuklod sa atin sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo ay ang banal na Espiritu Santo. Kaya ito din ang pinapakita sa atin sa Ebanghelyo ngayon na sinasabi sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay matutunan natin ang mga sikreto o yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos at gayon din ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, ipinapakita sa atin ito upang tayo din, katulad ng banal na Santatlo, ay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, ay susundin dapat natin ang kanilang ginagawa bilang nagtutulungan, bilang nagkakaisa na komunidad or community. Katulad ng ating Panginoong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, ay nagtutulungan sila. Kaya nga pinapakita sa atin, paano ba natin maisa sa buhay ang katuruan ng banal na Espiritu, ng banal na Santatlong ito. At yun ay pinakita sa atin ng mga pagbasa ngayon. Una ay dapat matuto tayong magmahal. Kaya nga tanungin natin ang ating sarili, nagmamahal ba ako? Kung tayo ay tunay na nagmamahal, hanggang nasaktan ba tayo, nananatili pa rin ba tayo? O kaya naman, umiiwas na tayo? Katulad ng ating Panginoong Hesukristo, hanggang kamatayan, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa mga minamahal. Kahit na siya ay nasaktan, kahit na siya ay pinahirapan, ay hindi pa rin niya ibinigay ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa mabubuti lamang, kundi ibinigay niya para sa lahat. Kaya nga bilang tayo din, kung tayo ay tunay nagmamahal, tayo din, ipinakita sa atin ang ikalawang pagbasa, matuto tayong magpatawad. At gayon din, tanggapin natin kung ano ang tao na ating minamahal sa kanyang kahinaan at gayon din sa kanyang kalakasan. Kaya nga tayo ay dapat nagtutulungan at nagmamahalan. Kaya ito ang binibigay ng Diyos sa atin at katuruan ng banal na Santatlo. Tayo ay magkakaisa dapat bilang isang katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nagtutulungan, nagmamahalan at gayon din sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Naway patuloy tayong basbasan ng ating Panginoon at patuloy tayong gabayan ng banal na Santatlo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ng dilim, nanawag sa kinaroroonan ng mga lumao. Nang may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naruluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat ang dito at uukong sa nangabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming maging bukas at masunurin sa paggalaw ng Espiritu. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin, Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa diwa ng pagkikipagnilig ng Diyos, maging halimbawa nawa ng kanyang katapatan at pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Pukawi nawa ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang aming mga pinuno sa pamahalaan at mga mamamayan upang sama-sama tayong kumilos para sa kaunlaran at katatagan ng bansa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Tulad ng iisang Diyos sa 3 persona, matamanawa ng bawat pamilya ang isang mapagmahal na ugnayan. Mahalinawa ng bawat asawa, magulang at anak ang isa't isa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa piling ng Diyos, yakapin nawa ng Diyos sa kanyang pag-ibig ang mga mahal namin yumao. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang kahilingan ng mga humihingi sa atin ng panalangin. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, minahal mo kami sa simula pa lamang sa pamamagitan ng iyong salita at Espiritong nagbibigay buhay. Patuloy mo kaming gabayan, pabalik sa iyong piling, sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Para sa'yo
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, 14 na aming Papa, at ni Aldo na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Amen.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inahiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Isandaling ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga ilang paalala. Parish announcement. On Monday, June 16th, Father Sliman will be celebrating the anniversary of his priestly ordination. Please keep him in your prayers. On Thursday, June 19th, Father Yaza will be celebrating his birthday. Please say a prayer for him. Starting from June 16th, English confessions will take place in the main church every Monday, Tuesday, and Wednesday from 6:30 p.m. to 7 p.m. only, or with prior appointments between 9 a.m. to 12 noon, except on Fridays. No confessions during obligation masses. For confessions in other languages, please continue to take appointment with your respective community priest. The marriage preparation course in English will be on Fridays, 4th and 11th July from 4 p.m. to 10 p.m. in the Good Shepherd Hall, Holy Family Co-Cathedral. For online registration and more details, please visit the Avona website. Avona is organizing a Jubilee pilgrimage this year to Europe. The pilgrim places includes Italy, France, Spain, and Portugal from 4th to 14th of August. Those interested may inquire, register, and make payment at the parish office at the earliest. The last day of registration and payment is on June 28. Additional announcement po, ang El Shaddai Prayer Partners Foundation International Kuwait Chapter ay inaanyayahan ang lahat para sa kanilang ika-32 anniversary na gaganapin sa June 27, 2025 sa Holy Family Hall na magsisimula ng ika-10 ng umaga. For the updates, events, and announcements of the Holy Family Co-Cathedral Filipino Community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Peace and all good. Magandang hapon po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. May we call on Father Gary and Brother Don Gorme, our BCK Chairman and Catechism Coordinator, to come forward. Today po, we recognize and award the certificates of completion to our catechism students who have finished 10 years of formation. As we call your names, please come forward. If the student is not present and has gone home for good to the Philippines,
we invite the parents or guardians to receive the certificates on their behalf. Catechism School Year 2022 to 2023 completers, Aisha Abiken C. Luna. Dylan Anthony Kurt P. Samaniego. Dinah May M. De La Cruz. Erica Di Manzana Samson. Lian Simon B. Rivera. Kung meron po yung parents po ng catechism students po natin, pwede pong sila po yung mag-receive po ng kanilang certificates. John Ray A. Valenzuela. John Ray A. Valenzuela. Trisha Ann San Jose Lagmay. John Francis Adonar C. Gorman. Ano na po yung tatay? Last Sunday po, we've awarded sa dalawa pong not-for-good na din, si Brother Angelo Robin B. Macaraeg at si Brother Vince Gabriel B. Macaraeg. Now we call on Rodsel Matthew R. Salvi. Let's give them another warm round of applause. Before we end, before we end the Mass, we also give special recognition to two of our altar servers who are going home to the Philippines for college. LND Lian Darrell Narbonita Mejia. Sila po ay magpo-for good na for college. No? Sa mga gusto pong magsakristan, maaari po kayong dumulog para po mag-apply po. LND Kyle Ivan Dawang Castro. So maraming salamat po sa inyong paglilingkod. May God bless you in your journey. Congratulations and God bless us all po. Salamat. So ako rin, magpapasalamat din at by next week, by 19, ako ay babalik na ng Pinas. So maraming salamat at kayo din patuloy nyo kami ipanalangin at sa magiging assignment natin. Hindi ko pa alam kung anong magiging assignment ko pagbalik. So, since sa sa Linggo ay Father's Day, karamihan dito ng mga tatay ay hindi makapagsimba na sa Linggo. No? Sigurado ako doon. Or else punong-puno ang simbahan. No? Kaya ngayon ay pagdarasal natin ang mga tatay. Pwede bang tumayo? No, lahat na. Para ipa natin. Pagdasal na rin natin ang mga tatay na nasa tahanan, ang mga asawa ninyo at kayo. So, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Diyos ng buhay,
sa araw na ito, pinararangalan namin ang mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mabuting bagay na kanilang ibinigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Kaya't pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito at basbasan mo ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang at ng taus-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit, sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng buong may kapal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kay taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Father's Day po sa lahat.